Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging nasa labas ng ating inang bayan. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Of course, mula po sa ating Master Control, nandyan si Miss Susan Aizon. And ating pong Wirecast operator, syempre nandyan si Mr. Hero. Ayan. At sa ating live audio streaming, kasama naman natin ang ating katuwang na si Justin. Alright? And syempre, ang ating executive producer for today and always, sabi nga nila, ay walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya sa inyo ngayong araw na ito ng Martes, ika-10 na po tayo sa buwan ng Pebrero. Okay? At sa oras na ito, local time, Manila, kung anumang oras po ninyo kami napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live, gayon na rin sa pamamagitan ng ating YouTube. Yung sa ating Facebook po, punta lamang po kayo sa inyong Facebook page, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa ating shortwave broadcast, para po sa ating international broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters and frequencies, sa tulong na rin po ng Voice of America. And syempre, ang ating real-time, on-time, live audio streaming. Ayan, okay? So, kamusta na po kayo? Yan po yung iba't iba nating mga iba't iba nating mga platform, pamamaraan para po kayo ay marating ng ating programa. So, please like and follow our Facebook page and subscribe po sa aming YouTube channel. And subaybayan niyo po kami sa aming mga shortwave frequencies sa Filipino service. Ayan, sige. Pero ngayong araw pong ito, napakahalaga po nitong ating magiging panayam. Ito po ay sa pamamagitan of course ng ating Department of Migrant Workers or DMW sa pangunguna po ni Secretary Hans Leo Kakdak. Ito po ay may kaugnayan dito sa successful na 2 batch ng pagpapauwi ng ating mga kababayan na nabiktima ng human trafficking sa bansang Cambodia. Opo, 2 batch. Yung una pong batch ay halos nasa 200. Tapos after a few days, after nung halos 200, may napauwi na naman po silang batch ng mga kababayan natin na nabiktima ng human trafficking sa bansang Cambodia. Ngayon, para po bukod po dito sa mga pamamaraan at paano nila na naisagawa ito, tatanungin na rin natin ito pong mga hakbang ng DMW para po sa tinatawag na reintegration ng ating mga kababayang na repatriate na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Ano bang mga nakaabang na mga alalay sa kanila? Yung yung mga nakaabang na reintegration services and program ng Department of Migrant Workers at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para dito sa ating mga kababayan na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Okay? Mahalaga po yan kasi yan po yung magbibigay ng pagkakataon sa kanila upang makapagsimula muli dito sa ating inang bayan, lalo na doon sa mga wala nang balak mangibang bansa pa. Okay? Ayan. And of course, siyempre, kabilang ba dyan yung tinatawag na Action Fund ng DMW. And hindi pa, bukod po dyan, meron pa tayong isang alamin mula sa DMW. Ito po tinatawag na Likhang Kababaihan. Yun, Likhang Kababaihan. Ano ba itong Likhang Kababaihan competition? Parang business plan to, Pero nakasiro in ito sa ating mga kababaihan na mga OFW. So alamin natin ang detalye niyan. Pero nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Magandang umaga po sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
Thank you very much po, Secretary. Si Ray Sampang po ito. Thank you very much po. Karing. Opo, salamat po. Secretary, congratulations muna dahil dalawang magkakasunod na batch ang napauwi po ninyo ng mga kababayan nating Pilipino na nabiktima ng human trafficking sa Cambodia. So, how were you able to pull this through, Secretary? Dalawang batch magkasunod, parang ilang araw lang ang pagitan nito. Yung una is halos 200 at itong pangalawa malaki-laking bilang din. How were you able to pull this, Secretary? Yes, unang-una yung nung Feb 6, nagkaroon tayo ng 190 OFWs na nakauwi mula sa Cambodia, and for the last since February 6, nagkaroon tayo ng 81 additional OFWs na nakauwi. So this brings to the total to 957 since 2022. Tapos mula nung nagkaroon ng seryosong crackdown ng Disyembre, 451 ang napauwi natin. Okay, ngayon doon sa tanong na kung paano ay merong sanib puwersa, papasalamat tayo kay Sec. Tess Lazaro, Ambassador Tata Mayo sa Phnom Penh dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan at koordinasyon, kooperasyon with the Cambodian authorities. And then sa gana naman ng DMW, noong New Year's Day, we had an augmentation team, a team of 7 persons led by Assistant Secretary Benny Legaspi, kung saan nagkaroon ng pagkakaroon ng koordinasyon at effort na mag-reach out sa mga kababayan natin na lumikas mula doon sa mga crackdowns, kasi yung nangyayari sa mga crackdowns, Kare, talagang sinisira, ginigiba talaga yung mga scam hubs, yung mga buildings. Nakahawig do mga pogos dito sa atin nung araw yung pinahinto ng Pangulo. Ngayon, mapaglikas nila, pinupuntahan ng teams natin sila sa shelters at yun, binibigyan ng pagkain at ayuda, assistance on the ground until sila ay makauwi. So we had a chartered flight nung Feb 5 pala, sorry. We had a chartered flight nung Feb 5, and then 2 more flights, commercial bookings na yung sumunod sa Feb 6 and Feb 8. Yung charter natin had the 190. Wow. And yung 2 separate commercial bookings, 81 ang napauwi mula nung chartered flight, kaya 451 ang napauwi mula nung Disyembre, at total 957 since 2022. Wow, 957 since 2022. 2020, sorry. 2022 lang, Kare. 2022. Okay. 2022 lang. Alright, so 2022. So, ang laki ng bilang. Pero, doon ako nagtataka, Sek, paulit-ulit naman, hindi naman nagkukulang ang DMW sa pamumuno po ninyo at ng ibang ahensya, maski ng OWA at ang DFA, sa pagbibigay paalala sa ating mga kababayan na huwag maging biktima ng human trafficking. Pero ba't ganun pa rin kalaki ang bilang, Sek? Yes, kasi dito sa ating pagkakaroon ng pagsusuri, no, kasi iniimbestigahan, kinukuha rin yung mga statements nila kung paano sila na-recruit in partnership with the DOJ. Nagpapasalamat din tayo sa DOJ, IACAT, and sa DSWD at sa DOH sa partnership, no. Mula ang isang punong dahilan talaga is yung nalilin lang sila doon sa kasi ang landing points, ang transport points mula sa Pilipinas is Thailand and Malaysia. Yes. So naaakit sila doon sa visa-free arrangement. Akala nila pag visa-free, dahil ASEAN, di ba? Agreement yan sa ASEAN. Akala nila pwede na magtrabaho doon. Kaso pang ano lang yun, pang turista lang yung visa na yun, di ba? So nalilin lang sila mainly doon sa aspeto na yun, and of course yung pagkakaroon ng alok ng trabaho, kaya tayo rin nakikipag-partner ngayon sa BPO sector at sa hospitality sector dito sa bayan natin para magpapa-job fair tayo very soon para mabigyan na ng lunas yung mga nabibiktima dito sa scam hubs. Yung pong bilang niya, itong latest na bilang na 2 batch from Cambodia na biktima ng human trafficking, you were able to do this
sa kabila po ng tension pa rin sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia sa border? Yes, yes. Wow. Iba pa 'yon. Iba pa yung pagitan ng tensyon. Ito Oo. talaga mainly doon sa kasi medyo humupa na rin yung Yes, tensyon with oo. Thailand at least for now, ano? Mhm, mhm, mhm. And we hope it stays that way. Ito talaga bunsod nung itong mga paglilikas na sinasagawa ngayon, bunsod nung crackdowns. Okay. Alright. Yung crackdowns ng Cambodian and Chinese authorities kasi may international pressure na rin eh. Mhm, Na sugpuin na itong mga scam hubs at dito sa mga Southeast Asian countries. So yun now. It's mainly due to the crackdowns. Alright. Well, Secretary, matanong ko lang, will this issue ng human trafficking tapos itong issue ng visa-free na nagiging dahilan pa ngayon na nagagamit na pang-engganyo at maging biktima ng human trafficking ang ating mga kababayan, hindi lang siguro mga Pilipino, maging iba pang foreign nationals. Will this be raised o tackled sa ASEAN? Kasi tayo ang chair ng ASEAN ngayon, ano po, ngayong 2026. I think so. I think nabanggit yan nung huling summit nung Malaysia pa ang nag-chair, and I think this will be discussed. But it's not within our Yes, domain. yes, Yung yes. cluster ito Opo. ng DOJ, Opo. political and security concerns with the DFA. So, but I think it was raised nung last summit dinaluhan ng ating Pangulo sa Malaysia. Alright, nabanggit niyo po kanina, Secretary, na you will be conducting jobs fair para po dito sa mga kababayan natin na biktima ng human trafficking. Is this part and parcel of the reintegration program na service ng DMW? Yes. Magpapasagawa tayo ng ganyan para magkaroon na ng job option itong mga kababayan natin na jobs fair Okay. that's related to those who are victimized by the scam hub. So nakikita nating mga areas na related sa kanila, yung sa BPO sector and sa hospitality sectors, mga hotels. Alright, okay. Bukod po doon sa jobs fair, is there any other measures or assistance tulad ng action fund na binibigay po natin sa mga distressed OFWs? Yes, of course. Meron tayong tulong na binibigay sa kanila at meron tayong financial assistance na binibigay pagdating nila. Yes, of course. And then sabi ko nga kanina, whole of government approach. Nandiyan ang DOJ to take their statements, investigation, malaman kung ano yung source. Mga higit kumulang 30 na rin ang naaresto at nakasuhan sa korte na entrap na mga illegal recruiter nito, mga scam hub OFWs, and DOH for the health aspect, and DSWD, SecRex naman doon sa tulong pinansyal at psychosocial counseling. And OWA, of course, huwag natin kalimutan si Admin PY Kaunan dahil nagbibigay sila ng accommodation at transport assistance. Speaking of that, Secretary, itong mga nakalipas na araw, especially last week, sunod-sunod ang pagpapasara po ninyo ng DFW ng mga illegal recruitment agencies na hindi sumusunod sa patakaran. So, all of this, ito pong mga naipapasara po natin ay totally hindi na sila mag-ooperate at nasampahan na sila ng karampatang kaso. Yes, of course. Meron tayong mga 3 na naipasara na mga establishmento in relation to yung kanilang acts of illegal recruitment. Nagsimula ito nung unang linggo pa lang, unang bahagi pa lang ng taon. Kasama ko si Yusek Bernard Olalia. May kaming dalawa mismo ang nagpasara ng isang establishmento, yung Buenas Hotel Services, nagpapanggap na mag-recruit ng mga workers. Yes. Na training, pero rinirecruit na pala, pinapasa sa recruitment agency na nakapagloko ng tandem ito. Yung pinasara namin training center, katandem ang isang recruitment agency na pinasara na namin na nang loko ng napakarami, higit kumulang 300 na mga workers. Wow. Na sa peking trabaho. Tapos nagkaroon ng pangalawang entrapment, yung again travel agency.
pinasara sa May Cavite, nagre-recruit, no? May mga illegal recruitment activities din. At finally, yung pinasara naman, at yung palang pangalawang pinasara, pang South Korea yon. Kunyari, Okay. trabaho sa South Korea, Mhm. pero peke at saka walang lisensya naman Alright. yung recruitment aid, yung pinasara. At finally, yung pangatlo naman sa Quezon City, nagkaroon naman itong International Power Agency, mga illegal na alok na trabaho sa iba't ibang bansa. Again, peke yung trabaho at peke rin yung agency dahil wala namang lisensya. Para sa Hong Kong at Qatar naman, yung recruitment na sinasagawa nitong agency na ito. Ayun, sunod-sunod po yun mga kababayan, ano? Secretary, sunod-sunod yung mga operation na yan ng DMW para ipasara itong mga illegal recruitment na bumibiktima ng ating mga kababayan, nagiging biktima ng illegal recruitment, nagiging biktima pa umisan ng human trafficking. Kaya napakahalaga po ng mga hakbang na ginagawa ng ating Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Cagdac. Pero Sec, before I let you go, meron pa kaming isang gusto sanang malaman. Ito pa lang, merong competition na tinatawag na Likhang Kababaihan. Okay? Likhang Kababaihan competition. Parang ano to parang business plan submission. Ano po? Can you tell us all right, okay, sige, sandali, medyo ano, can you, hello, good morning po ulit, Secretary. Yeah, Ayan, opo, sorry, ayan. Kari. Okay. So sunod-sunod yung pagpapasara ng mga illegal recruitment agencies na ito. No, napakalaking bagay Yes nito, po. Sec, ha? Napakalaking bagay para malabanan itong illegal recruitment at human trafficking. But before I let you go, Sec, meron pa kaming isa na lang siguro na tatanungin, itong Likhang Kababaihan. Ayan. Yes. Na parang competition ito, a business plan, nakatuon sa ating mga kababaihang OFWs. Can you give us some details about this, Secretary? Yes, ito yung business plan competition sa mga OFWs natin tungo Yes. kaya All right. Opo. Aha. kasi yung premyo dito, grand prize is 500,000 Wow. mga OFWs na makakapaglikha ng business na sa tingin ng ating mga board of judges, sa mga hurado natin, ng mga eksperto sa pagnenegosyo ay malaki ang tsansa ng tagumpay at magandang negosyong itayo. So, kung tatandaan natin, last year, nagkaroon tayong 3 business plan competition. 1 is for the women, OFWs, 2 is for the seafarers, and 3 is for pangkalahatan, global, Yes. noong Disyembre. At napakasaya nung aming mga awarding events. For instance, yung sa women, ang top 3 na nanalo, dating kasambahay. Wow. Talaga? Talaga? Tiyempo talaga na coincidence na yung top 3 former domestic workers abroad. Wow. Example ng mga negosyo nila, yung isa ay mga negosyo niyang handbags Okay, out of okay. Banig. Yung Galing. parang bayong style na mga handbags na world class. Ang tawag nga ay bayong shaga. Yan ang aming bansag. Tapos yung isa nanalo ay frozen meat products. Ang kanyang Business plan. pinoproduce. And then doon naman sa seafarers, ang nanalo ay former cruise ship worker na beauty salon naman sa Uy. Nueva Ecija, ang kanyang tinayo. Ayan. And then dito naman sa yung global, a former OFW naman na may negosyo rin siya, at former OFW from Qatar, na nanalo rin, na nagtayo rin siya ng kanyang sarili pagnenegosyo, pagbebenta ng mga produkto. Wow, So, wow. yun ang napakasaya at hinikayat natin merong extended deadline sa Likha Kababaihan, February 17, 2026. Yan. Ang last day. At para magsumite ng applications for the business
business plan, likha kababaihan, Mhm. pumunta lang sa Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs, NRCO, sa Facebook ito. At merong Google portal doon kung saan pwedeng mag-submit ng applications. Correct me if I'm wrong, Secretary, pero yung National Integration is, I think, under Director Anolin. Tama ba? Yes, Yeah. Assistant Secretary Kiko de Guzman and Yes. Director Andrea Anolin under Ayan. the DMW. Oh, yes, of course. Napakalaking premyo pala, 500,000 pesos. Yes, yung grand prize is 500,000 pesos. Wow. Yung second prize, magkano? Second prize, I think, is around 300. Malaki din, 300, hindi rin nalalayo. Hindi, Maganda rin. Malaki, Oo, maganda. Wow. Maganda ang second prize. Third, I think, is 200. Yes. And then, lahat ng finalists get at least 100. Wow. 100, yes. Just for submitting a 15 business finalists plan. ang pipiliin. Wow. Wow. Yes. Malaking Yeah. ano po eh. So, ilang araw na lamang pala, Secretary, deadline yan? February 17? 17. Wow, ilang araw Tumungo na lang. lang po sa Facebook page ng Department of Migrant Workers National Reintegration Center. Yan po ay pwedeng sumali maski na active at active lang ng mga OFWs ang pwedeng sumali. Yes, active OFWs at pwedeng yung bagong yung datihan din, pwede rin yung nakauwi na pwede rin sumali. Wow, ang galing. 500,000 baka hindi ka pwede, Step. Hindi ka OFW. Gusto mo anyway. Well, maraming salamat po, Secretary. Alam kong medyo you're a very busy person. Yung mga May gusto sumali dito, nagtatanong. Hindi kayo pwede. Hindi pwede. OFWs lang. Okay, ito yung mga qualifications, Sir Ray. Sige po. Female OFWs who return to the Philippines on or after 30 December 2021. Yan. Oy, okay. Yung on or after December 30, 31. So, kung wala dun sa date period na yon, disqualified. Yes. Okay. And then, yung dapat must not currently own, operate, or be affiliated with any formal or registered business venture. So talagang simula ito, start up talaga. Yes. And since returning to the Philippines, must not have traveled overseas for employment and must be permanently settled in the Philippines. So yung mga nakabalik na pala, Okay. itong likha kababaihan. Iba pa kasi yung pangkalahatan, yun yung sinasabi ko yung likha global. Yeah, Yun naman yung mga sanga nando doon sa abroad. Pero Mm-hmm. ito, para sa mga nakabalik na. Okay. Alright. Yung Likha Global, yun yung po para sa mga active na sa labas ng bansa. Ano po? Yes. Yun yung at the end of the year pa yon. I think na-guess namin yung isa dito na nanalo sa Likha Global. Dalawa. Yung isa Go Tracing yata, yung kanyang business Yes. plan. Yun yata yung nanalo. Siya yata yung nanalo. Go Tracing. Siya ba yung Go Tracing? Second run, first runner up. Ang tapos yung third runner up ay parang Lambanog, something like that. Yung kanyang Yes. Okay. Wow. Yes. Talaga naman po. Talaga Yes, naman. ako napakasaya nung aming mga kasi kitang-kita mo talaga yung creativity nila at kitang-kita mo yung excitement at masaya rin sila sa isa't isa, masaya rin sila sa mga nananalo, kahit yung mga hindi nanalo, masaya din sa mga nanalo yung 15 finalists. Yes. Na pinili. That only proves sa talagang may kakayanan ang Pilipino, ang isang OFW na mag-start ng business at mag-start ng panibagong buhay dito sa sarili niyang bayan. Yes, of course. Merong kakayanan, merong talento. Yes. At basta't kailangan lang may plataforma kung saan sila makakapagsumite, makakapagbigay ng kanilang mga pangarap, madudulog nila yung mga gusto nilang maitayo. Ayan, this is one form, yung business plan competition. With that, Secretary, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin, and we will try our best na manghikayat pa ng ating mga kababayang overseas Filipino workers na yung mga kababaihan natin to participate at magsabit dito sa Likhang Kababaihan. Ayan, para po makita natin yung galing sa pagtatayo ng negosyo nitong ating mga OFWs. Maraming salamat. Any more message sa Secretary Kakdak? You have the floor, Sec.
Yes, dumulog na lang po sa 1348. Ito yung hotline ng DMW at OWA at pabibigyan po ng lunas ang inyong idudulog sa amin. With that, Secretary, again, as usual, many thanks. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Maraming salamat, Sir Ray, sa pagkakataon. Mabuhay po kayo, sir, at magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ating butihing kalihim Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Single po dyan sa mga dalawang batch na napauwi ng DMW ng mga kababayan nating Pilipinong nabiktima ng human trafficking dyan po sa bansang Cambodia. Yung isang unang batch po kasi halos 200. Yung sumunod na sa mahigit 80. Okay? Pero biruin nyo sa figure na nabanggit ni Secretary Hans Leo Kakdak since 2022, tama ba yung dinig ko, Step? 2022, nasa mahigit 900. 2022 pa lang 2022, ilang taon? 2022, 23, 24, 25, 26, 5 taon. 900 ang napauwi na repatriate, na biktima ng human trafficking. Ganon karami. 2022. Imagine mo kung if you going back more, halimbawa 2020 o 2018, baka mas malaki pa. Ang tanong ngayon po is, bakit ang dami pa rin nabibiktima ng ating mga kababayan ng human trafficking at ng illegal recruitment? Unang-una, sigurado sasabihin ni Ate Susan, kahirapan kasi. Kaya parang ano man tawag doon? Kapit sa patalim, di ba? Yung karamihan na sinasabi, kapit sa patalim. Kumbaga, bahala na. Ang importante, baka kumita ng malaking pera sa ibayong dagat. Okay, yun ang unang-una, no? Yun ang unang-unang nasa isip ko dahil sa kahirapan. Kawalan ng trabaho dito sa Pilipinas at maliit na sweldo. Okay, sige. Pero meron ding nabibiktima online, yung naloloko talaga, nadadala, naloloko, di ba? Tulad nga nung sinabi ni Secretary Kakdak, ay meron dito po kasi sa ASEAN, pag sinabi nating ASEAN, yung pong mga katabi nating bayan, mga bansa. For example, Cambodia, Thailand, Myanmar, Japan, South Korea, di ba? East Timor, di ba? Meron din sa Malaysia, meron din sa Indonesia. Okay? Taiwan, alright? Meron tayong mga reportedly ay nabibiktima ng human trafficking. Particular diyan sa Myanmar, sa Thailand, Cambodia. Okay? Minsan meron ako narinig sa Indonesia, something, di ba? Nabibiktima ng human trafficking. Ang nangyayari po kasi kapag sa ASEAN, yung mga member states ng ASEAN, marami pong mga member states ng ASEAN, tulad ng Cambodia, Myanmar, Thailand, nililift na yung visa. Okay? Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan kumuha ng visa para pumunta ng Cambodia, hindi mo na kinakailangan ng visa para pumunta ng Thailand, hindi mo na kinakailangan ng visa para pumunta ng Myanmar or something like that. Okay? Yun po ay tourist visa. Yan. Tourist visa lang po yun. At yun po ay may number of days lang na ahayaan ka na makapag-stay as a tourist na walang visa. Tayo rin po sa Pilipinas nag-o-offer ng ganon sa ating mga kapitbahay dito sa ASEAN. Tayo rin nagpapapasok ng mga foreign nationals dito sa mga kalapit nating bansa na walang visa, pero tourist visa. Hindi po siya resident visa, hindi siya working visa. Tourist visa. At kapag sinabi nating tourist visa, yun po ay allowed lang for a certain number or period of time. Sabihin na natin 15 days. O sabihin na natin 30 days. Di ba? Pang-akit po kasi ng mga turista yon. Hindi po yon ginagamit para maging permanent worker kayo sa ibang bansa. Kaya ang nangyayari, kapag lumipas na yung araw, bilang ng araw na tapos na yung tourist visa, nagiging illegal foreign worker ka na dun sa bansa na yon. At doon ka ngayon nagiging biktima ng tinatawag na human trafficking or illegal recruitment. Pag wala ka ng visa, kukunin pa nung mga sindikato yung passport mo, pwede ka nila ngayon ilagay kung saan-saan. Nasa Thailand ka, ililipat ka ng Cambodia. Nasa Cambodia ka, ililipat ka ng Myanmar. Kung ano-anong gagawin sa iyo. Kaya yun ang nagiging kaso ng human trafficking. Dinadaan nila sa online.
yung mga panghihikayat. Kaya yung ating mga kababayan, mag-ingat po kayo sa mga nakikita nyong alok na trabaho online. Okay? Hindi porke maganda yung offer, hindi porke sinasabing hindi kinakailangan ng visa o hindi kinakailangan ng placement fee. Pag online at walang accreditation mula sa DMW, basta hindi dumaan ng DMW, mag-isip na po kayo, hindi po 'yan legal. Mahirap po 'yan. So umiwas po tayo. Paulit-ulit po naming sinasabi na iwasan natin maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Simpleng-simple lang po yan. I-check nyo lang sa DMW. May nakita kayo sa online, nag-aalok ng trabaho, maganda sweldo, direct hire. Minsan, nakalagay pa ron, direct hire, government to government. Pero nasa social media lang, nasa Facebook or something. Wala kang makitang accreditation ng DMW, etc. etc. Itawag nyo sa DMW yung mga number na binigay ni Secretary Hans Leo Kakdak. At tingnan nyo rin sa aming Facebook page. Lagi namin pinopost yung mga numbers ng DMW. Para inyo pong matawagan, para ma-confirm. Okay? Pwede po niya. Or, kung nag-aalinlangan po kayo, mag-message po kayo sa amin. Pakilala lang kayo. Tapos sabihin niyo ganito, may nakita kayong ganito inaalok, ganito yung pangalan nung kumpanya. Kung alanganin po kayo, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page o sa aming Messenger, ipaparating po namin yan sa Department of Migrant Workers para ma-double check kung yan ay legal o hindi legal. Okay? Parang public service na rin po namin para sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsubaybay sa ating programa. Dito pa rin sa ating global na tayo. Sayang di natin makakausap ang Philippine Coast Guard. Kasi ang patuloy pa rin po kasi ang kanilang search and rescue operation dito sa MB Kristen 3. Tama? Oo. Na lumubog nga po dito sa karagatan ng Basilan. Kasi patuloy pa rin po nagda-dive yung mga divers ng PCG. Denive na po nito mga nakalipas na araw. Nakarating na sila dito sa Kristen 3. At actually, meron na po sila mga na-recover na mga katawan na naipit dun sa lumubog na barkong yan. Mahigit na po sa 46, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Mahigit sa 46 na ang bilang ng mga nasawi. Diyan po sa lumubog na barkong Kristen 3, if I'm not mistaken. My figures may be off, pero yun po yung bilang at patuloy pa rin po sila sa pagsasagawa ng search and rescue para po dito sa ating mga kababayan na biktima ng paglubog ng Kristen 3. Okay? MB Kristen 3. Alright. Well, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating Master Control si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast si Hero, sa ating live audio streaming si Justin, at ang ating executive producer for today and always si Ms. Stephanie Vicente, at sa ating naging panauhin, walang iba kundi si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon, episode ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.